Tignan niyo, minamahal, si Kristo po ay tinawag na anak ng Diyos. Pero at the same time, tinawag siya, minamahal, na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga, minamahal, dito po, Jesus is God. Pangalawa, Jesus is the Son of God. Siya rin po yun, minamahal, nung siya po ay nagkatawan tao. Sabi ng Galatia chapter 4, verse 4 up to 7, siya po, minamahal, ay ibinigay bilang anak upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kaya kung mababasa nyo dito sa Banal na Kasulatan, lahat ng mga naunang mananampalataya, anong wala pa ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi sila tinatawag na anak ng Diyos. Ang tawag sa kanila, alipin, katulad nila David, sila Abraham, sila Moses. Lahat ng mga unang mga mananampalataya noon, tinawag silang mga alipin ng Diyos. Pero, nung dumating ang ating pinakamamahal pa ng Kristo, minamahal, sabi, sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang tubusin tayo sa pagkaalipin. Kaya, hindi na tayo alipin, kundi mga anak. Ngayon, kaya nagkaroon ng ngayon, pwede na tayong tawaging anak ng Diyos. Dati, minamahal, mga alipin lang yung mga naglilingkod sa Diyos. Ngayon, tatanggapin natin ang ating pagiging anak sapagkat, mga minamahal, si Kristo yung nagkatawan tao. Sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa pagkaalipin. Kaya ngayon hindi na tayo alipin kundi anak na tayo ng Diyos. Gaya ng sinabi ng John 1:12. Mamaya babasa natin yan. Basahin muna natin Galatia 4, talatang 4 hanggang 7. Galatia 4, kapitulo 4, talatang 4 hanggang 7. Dito sa 4, datapwat. Dapat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 5, upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. 6, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. 7, ano pat hindi ka na alipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Amen. Yun ang dahilan, minamahal, bakit sinugo ng Diyos ang anak. Bakit kinakailangan magkatawan tao ang ating mahal na Panginoong Kristo para tawaging anak ng Diyos? Kung hindi siya, mga minamahal, magkakatawan tao at tatawaging anak ng Diyos, hindi natin matatanggap ang pagkupkup bilang mga anak. Kaya yung mga unang mananampalataya no, kahit sila Apostol Pedro, ang tawag sa kanila mga alipin ng Diyos. Sila Moses, sila David, sila Abraham, sila Jacob. Sila'y tinawag na mga alipin ng Diyos. Pero ngayon, mula nung nagkaroon ng anak ng Diyos, nagkatawan tao ang Diyos, tinanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ang sabi ng verse, Galatia 4:7, ano pat hindi ka na alipin kundi anak. At kung anak ay takapagmana ka sa pamagitan ng Diyos. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Kailangan yung sumampalataya. Sabi ng John 1:12, minamahal, sabi rito, ang sino mang tumanggap sa Kanya, binibigyan niya ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Sa makatuwid, yung sumasampalataya lang. Yung sumasampalataya, yung naniniwala na si Kristo'y tao lang, o si Kristo'y ikalawang persona ng Diyos, hindi pa po kayo anak ng Diyos, hindi pa kayo kasama dyan. Nananatili po kayong walang relasyon sa Diyos sapagkat mga minamahal, hindi po kayo sumasampalataya. Sabi rito, basahin po natin John 1:12, mamaya handa natin Galatia 3:26 hanggang 29. Basahin natin matalata. Dito po sa Juan, Kabanatay 1, talatay 12. Datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay, ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Dito po sa Galatia, kapitulo 3, talatang 26 hanggang 29 po. Sabi dito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay binis si Kristo, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Kaya wala nang magiging alipin, sabi po ng talata. Wala nang magiging alipin. Sabi, ang sino mang sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo ay magiging anak ng Diyos.
Ha? Ang sabi, lahat ng mga binautismuhan sa pangalan ni Jesus ay ibinihi si Kristo. Wala nang magiging alipin, wala nang magiging babae, lalaki, wala nang magiging Grego, wala nang magiging Hudyo. Lahat tayo pantay-pantay, tayo po mga minamahal ay mga anak ng Diyos, tayo po ay kay Kristo. At kung tayo kay Kristo, tayo mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos. Yan po, maminamalanday lang kung bakit mayroon pong anak ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kinakailangan magkatawan tao ang Diyos para tanggapin natin ang pagkupkup bilang anak. Pero sinabi ng banal na kasulatan, kinakailangan sumampalataya ka. Sabi yan, sino man tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ang sumasampalataya. Yung sumasampalataya na si Kristo ay Diyos, na si Kristo po maminamahal ang ating makapangyarihang Ama sa langit, na si Kristo po maminamahal ang Diyos na nagkatawang tao, doon mo lamang tatanggapin mga minamahal ang pagiging anak. Pero kung di ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, hindi kayo magiging anak ng Diyos. Hindi pa po kayo anak ng Diyos. Pwede kayong tawagin Bible believer lang, pero hindi po anak ng Diyos, hindi po mga minamahal na mananampalataya ni Kristo. At ipapakita po namin sa inyo mga talata, Jesus is the Father. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ang Ama. Unang-una, basahin po natin ito pong Efeso 5:20 at 1 Corinthians 8:6. Siya po ang tinutukoy na Ama sa banal na kasulatan, mga minamahal. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, talatang 20. Sabi po dito, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Amen. Amen. Sandali. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Sa Diyos na ating Ama. Ianda natin yung John chapter 14 verse 8 up to 11. Sabi sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, maminamahal, siya po ang Ama. Efeso 5:20, nabasa po natin, maminamahal, lagi kayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoong Kristo, sa Diyos na ating Ama. Si Kristo po ay Diyos na ating Ama. Sabi dito sa 1 Corinthians 8:6, but to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Mang minamahal, yung Ama at yung pong mahal na Panginoon Diyos, siya po ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sa ganang atin ay may Diyos lamang ang Ama, at buhat sa Kanya ang mga bagay, at tayo'y sa Kanya. At iisa lang ang Panginoon, si Kristo, at tayo'y sa Kanya, at ang lahat ng mga bagay ay sa Kanya. Yan po, maminamalang tinutukoy na ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ang Ama, at siya po ang ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. Yung Ama, yung Panginoon, siya po ang ating Diyos. Kaya nga kung ang tinutukoy dito, ang Panginoon ay si Kristo at ang Ama, ibig sabihin, ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya rin po at the same time ang ating Ama. Dito po sa John chapter 14 verse 8, up to 11, sinabi ni Felipe, maminamahal, ipakita mo sa amin ang Ama, sukat na ito sa amin. Basahin po natin ang sagot ng mahal na Panginoong Jesucristo. Dito po sa Juan Kabanatay 14, talatay 8 hanggang 11. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Yes, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. 11, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung kayo'y hindi magsisampalataya, kundi kayo'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Amen. Maminamahal, sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Paano niya makikita ang Ama? Maminamahal, sabi ng John 4:24, God is Spirit. Sinabi ng ating pinakamamahal na Felipe, bakit
Bakit sinasabi mo, sabi dito ng mahal na Panginoon, sinabi ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama, hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin, nakakakita sa Ama. Bakit sinabi ng ating mahal na Panginoon yun? Sapagkat mga minamahal ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya po maminamahal ang image of invisible God. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, Jesus Christ is the image of the invisible God. Hindi mo makikita ang Diyos, siya po'y espiritu. Kasi sinabi ng mahal na Panginoon kay Felipe, paano mong sasabihin, Felipe, na ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi mo ba alam na malao mo na akong kasama, hindi mo pa ako nakikilala, Felipe? Ang nakakakita sa akin, nakakakita sa Ama. Paano mo sasabihin ipakita sa akin ang Ama? Ang mahal na Panginoon Kristo, siya po ang the image of the invisible God. Nasa Colossians 1:15. Jesus Christ is the image of invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Hindi siya nakikita. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos hindi nakikita, pero dahil na nagkatawan taong ating mahal na Panginoon, nakita na po ang ating mahal na Panginoon Kristo sa pamagitan po ng pagkakatawan tao. Sabi rito sa 1 Timothy chapter 6 verse 14 hanggang 16, pero bilang Diyos nananatili siyang hindi nakita. Nanatili siya maminamal na hindi namamatay. Bilang tao, namatay siya kasi siya ang Diyos ng nagkatawan tao. Bilang Diyos, nakita siya, maminamal sapagkat siya ay nagkatawan tao. Pero dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 14 hanggang 16, sinasabi siya rito, maminamahal bilang Diyos. Ang ating mahal na Panginoon Kristo, maminamal sabi na kailanman ay hindi nakita. Kailanman ay hindi mamamatay, sabi po rito, pero ito po yung katangian niya bilang Diyos, yung kalagayan niya bilang Diyos. Basahin natin, 1 Timothy 6:14 hanggang 16. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, talatang 14 hanggang 16. Sa 14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 16, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumangan niya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Amen. Amen. Yan po, maminamay yung pagparito ng ating mahal na Panginoon sa kanyang kapanahunan. Darating ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi sa kanyang kapanahunan, ipapahayag siya na mapalad na tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan. Bakit siya namatay? Yun po yung pagiging tao niya. Nagkatawan tao siya para, mga minamahal, para siya'y mamatay upang tayo'y mabuhay. Without shedding of blood is no remission of sin. Kung hindi mamamatay ang ating mahal na Panginoon, hindi tayo mababayaran ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran ni Kristo ang ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya nga, sabi rito, maminamahal sa kanyang kapanahunan, siya lamang siya ipapahayag na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At sabi siya lamang ang walang kamatayan bilang Diyos. Sa kanyang kapanahunan, ipahayag na siya bilang Diyos na walang kamatayan. Nananaan sa liwanag, hindi nalapitan, hindi nakita ng sinumang tao. Ang tinutukoy yun, yung kanyang kalagayan bilang Diyos. Yung nakita nila Pedro, yung mga nakasalamuhan ni Pedro, ito po yung kanyang pagkakatawan tao. Sabi pero dito, sa kanyang kapahayagan, sa kanyang kapanahunan, ihayag siyang Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sabi hindi, sabi na walang kamatayan, nananahan sa liwanag, hindi nakita ng sino man tao at makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan, paghaharing walang hanggan, siya nawa. Yan po ang mga patunay ng ating mahal na Panginoong Kristo. Siya po maminamahal at the same time, siya rin po ang God the Father. Dito sa John chapter 8 verse 24 up to 28, makikita nyo po sa English kung mababasa po natin yung katagang I am He. Kasi sa Tagalog medyo mali ang pagkakapaliwanag, mali ang pagkakasulat. Pero sa John chapter 8 verse 24, maminamahal, sabi po rito, maminamahal, ipinakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon na siya po, mga minamahal, ay nagpapahayag bilang God the Father. John 8:24 up to 28.
Dito po sa 1, Kabanatay 8, talatay 24 hanggang 28. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga matay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsimpalataya na ako ang Kristo, ay mga matay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin na sinasalita ko sa inyo mula pa ng una. Mayroon akong maraming bagay na sinasalitain at hahatulan tungkol sa inyo. Gayunpaman, ang mga nagsugo sa akin ay totoo, at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig, at ang mga ito ang sinasalita ko sa sanlibutan. Hindi nila napag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. 28. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Amen. Amen. Maliwanag, minamahal. Dito po sa English, wala naman yung katagang Kristo eh. Kasi ang tanong sa kanya ng mga Hudyo, sino ka baga? Ha? Ang sabi niya, minamahal, sabi ng mga Hudyo sa verse 25, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin ang sinasalita ko sa inyo mula pa ng una. Mula pa ng una. Ang sabi niya, minamahal, na mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hatulan tungkol sa inyo, gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo, at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig, at ang mga ito'y sinasalita ko sa sanlibutan. Sabi ng verse 27, hindi nila napapag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. Yung tanong nila na sino ka baga? Sabi, hindi nila napapag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. Ibig sabihin, nagpapahayag na siya bilang Ama. Yung pong nakasulat sa John 8:24, I am He yan, hindi Kristo ang nakasulat diyan. Sabi niya, if you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kasi kung binanggit niya na yung katagang Kristo rito, dapat sa verse 25, hindi na sila magtatanong na, sino ka baga? Sino ka baga? Nagtanong yung mga Hudyo. Ang sinabi kasi ng Malapanganon diyan, I am He. Ang ibig sabihin ng I am He, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Israel. Yan ang ibig sabihin ng I am He. Yan po ang God the Father. Kaya nga sabi rito sa John 8:27, hindi nila napag-unawa na ang tungkol sa Ama ang sinasalita niya. Ang Ama ang sinasalita niya, nagpapakilala siya bilang Ama, pero hindi nila napapag-unawa. Dahil ang ibig sabihin ng IME, sa huling talata, Exodus 3:13 hanggang 15, ibig sabihin niyan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Israel. Ang tawag ay ako nga. I am He. Basahin natin, Exodus, huling talata. Dito po sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, ang talatay 13 hanggang 15. Sabi dito, at sinabi ni Moises sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Sa 14, sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanyang sinabi, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ko sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, ng Diyos ni Jacob, ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Amen. Kaya ang ibig sabihin ng I am He, na sinabi ng Malapanang sa John 8:24, if you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Yan po ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Yan ang ibig sabihin ng I am He. Kaya nga sa gabing ito,